Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP at kay Bitcoin, kung saan ay meron pong isang crypto expert dito ang nakapagsabi na sa hinaharap daw ay itong si XRP ay mas sisikat kumpara kay Bitcoin. At yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam ay ano nga ba ang kahalagahan nitong si Bitcoin? Ayan, si Bitcoin po kasi ay mahalaga dahil ito ang siyang nagpasimula ng konsepto ng decentralized na financial system. Ang white paper po ni Ginoong Satoshi Nakamoto ay ito yung naglatag ng mga pundasyon para dito, kung saan ay naglalayong lumikha ng isang financial system na hindi po kontrolado ng iisang entity. Gayunpaman ay may mga limitasyon si Bitcoin, tulad po ng mabagal na transaction speed at energy-intensive mining process. Ayan, mataas po yung kanyang consumption sa kuryente. Ngayon ay bakit naman po mas mabilis at scalable itong si XRP kumpara kay Bitcoin? Ayan, pagdating naman dito kay XRP, ito naman po ay dinisenyo upang solusyonan ang mga scalability issues ni Bitcoin. Si Bitcoin, ang transactions ay maaring magtagal ng ilang minuto bago po makumpirma or magkaroon ng confirmation. Samantalang si XRP, karaniwang natatapos ang transactions sa loob lamang ng ilang segundo, kaya mas mabilis. Bukod dito, kaya ni XRP na mag-handle po ng mas maraming transactions sa mas mababang cost. Ayan, or mas mura. Kaya mas naaangkop ito para sa mga global financial systems. Ngayon ay ano na ba ang kahalagahan ng energy efficiency? Ayan. Isang malaking issue po kasi kay Bitcoin ay ang mataas na konsumo nito ng kuryente dahil po sa paggamit ng tinatawag po na proof of work mechanism, POW. Si XRP naman ay gumagamit po ng consensus protocol na nangangailangan ng mas kaunting energy. Kaya mas environmental friendly po si XRP kumpara kay Bitcoin, na isang malaking plus para sa mga businesses na may malasakit sa sustainability at carbon footprint. Ayan, or yung mas friendly environment. Ngayon ay paano naman po nakatutulong ang fixed supply ni XRP? Si XRP ay meron po siyang fixed supply na nangangahulugang may limitasyon sa bilang ni XRP na pwedeng ilabas. Sa kabilang banda, si Bitcoin ay deflationary po siya, pero hindi po cap sa parehong paraan. Ang fixed supply ni XRP ay nakakatulong para maiwasan ang inflation na nagbibigay po ng advantage bilang store of value over time. Ayan. Ngayon ay ano ang masasabi naman masasabi naman natin dito sa tungkol sa use case or broader use case or malawakang gamit ni XRP. Yan, maliban po sa mga technical advantage ni XRP, ay meron po silang XRP Ledger, kung saan ay isa po itong platform para sa decentralized trading at tokenization ng real-world assets. Kamakailan lamang po, nakakuha po ito ng $1 billion na tokenized equity, kung saan ay nagpapakita po ng potensyal at versatility ng platform na ito. Ayan. Ngayon ay ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor? Bilang isang Pinoy crypto trader or investor, ang mga advantages po ni XRP tulad ng mas mabilis na transaction, mas mababang cost,
at energy efficiency ay maaring magbigay po sa atin ng competitive edge. Ang mas mabilis na transactions ay nangangahulugan ng mas mababang waiting time. At ang mas mababang cost naman nito ay nangangahulugan ng mas maraming kita. Ngayon, at ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pananaw ay habang si Bitcoin ay palaging magiging mahalagang bahagi ng cryptocurrency history, si XRP naman ay nagpapakita po ng mas maraming potensyal bilang mas efficient at scalable na solusyon. Ang environmental benefits at mas mabilis na transactions ay malaking puntos pabor kay XRP. Pero syempre, lahat ng investment, lalo na sa crypto, ay may kaakibat po na risk. Kaya mahalaga na mag-research at mag-diversify sa ating mga investments. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.